Breaking news! Bansang China at mga maka-pro-China ay may malaking problema. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos magbitiw ng matinding desisyon na dapat nating malamang lahat. First time itong gagawin ng presidente ng Pilipinas sa buong kasaysayan ng ating bansa. Paano ba naman kasi mga kababayan? Nakipagsanib puwersa lang naman si PBBM sa dalawang makapangyarihang bansa na tiyak namang matutulungan tayo sa mga kinakaharap nating hamon, lalong-lalo na sa mga usaping patungkol sa West Philippine Sea. At hindi lang yan mga kababayan, pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapatayo ng iba't ibang makabuluhang infrastruktura, trabaho sa ating mga kababayan at higit sa lahat ay ang pagpapaigting ng ating pambansang depensa ang kanilang mga pangunahing agenda. Grabe, nakakakilabot naman itong balitang to mga kababayan. Iba talaga ang mga diskarte ni PBBM. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Opisyal ng kinumpirma ng Malacanang Palace ang napaulat na virtual meeting nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Ang trilateral phone call ay nakatakda sa Linggo, Enero 12, 2025 ayon kay Presidential Communication Office Secretary Cesar Chavez. Bagamat ang mga impormasyon tungkol sa agenda ng tawag ay hindi pa ito inilabas. Ang paparating na pulong ay kasunod ng Trilateral Summit na ginawa sa Washington noong April 2024 kung saan tinalakay ng mga pinuno ng Amerika, Japan at Pilipinas ang malawak na hanay ng mga isyu kabilang ang kooperasyong pansiguridad, pagpapaunlad ng infrastruktura at panrelihiyong katatagan ng ekonomiya. Nagsagawa rin ang tatlong bansa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity noong December 2024 na may layuning magpakita ng magkasanib na pangako sa pangangalaga ng internasyonal na katubigan at pagtiyak na libreng paglalayag sa rehiyong Indo-Pacific at liwanag na tumataas sa tensyon sa South China Sea. Ang pulong ng tatlong leader ay paparating na, habang ang China ay patuloy sa paglusob nito sa South Philippine Sea. At ang pinakahuli ay ang pag-deploy nito na tinatawag nilang monster ship na unang nakita sa baybayin ng Capones Island ng Zambales. Halos inangkin na ng China ang buong South China Sea, isang strategic sea lane kung saan dumadaan taon-taon ang $5 trillion halaga ng kargamento. Pinawalang bisa ng International Arbitral Court ang claim noong 2016, ngunit iginigiit ng bansang China na ang landmark na ruling ay nag-ugat sa kasong isampa sa Pilipinas ay illegal. Hiniling din nila noon sa China na sumunod na sa 2016 arbitral ruling na nagtataguyod ng mga karapatan sa soberanya ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito. Tinalakay din sa summit ang pagpapaunlad ng kooperasyon sa Luzon Economic Corridor na magpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng Subic Bay, Clark, Manila at Batangas sa Pilipinas, pagbuo ng mga kritikal at umuusbong na teknolohiya at tinitiyak ang malinis na supply chain ng enerhiya. Samantala, sa iba namang balita, ang Pilipinas ay nasa tamang landas sa patuloy nitong progresibong nangyayari sa usaping transportasyon. Sa ilalim ng Marcos Administration, patuloy na humahanap ang gobyerno ng pondo at mga paraan upang pagaanin ang araw-araw na buhay ng mga pasahero sa pamamagitan ng maginhawa at mabilis na transportasyon. Kaya naman hindi mabilang ang mga naging proyekto at magiging proyekto pa ni PBBM sa usaping transportasyon sa mga susunod na taon. Maaari po bang ilahad natin o ikwento natin kung ano yung mga proyekto nga nakumpleto ng ahensya noong nakaraang taon? Thank you, Joey. Napakagandang tanong dahil sa totoo lang po ay marami po tayong natapos noong 2024, no? Ang isa sa pinakamalaking proyekto na natapos ng Department of Transportation ay ang privatization ng Manila International Airport, no? Ito pong Manila International Airport ay merong capacity to handle only 35 million passengers, no? But sa kasalukuyan, meron na pong almost 50 million ang hinandle natin, no? In fact, yung report ng
MIA nung January 1, no? Ito po yung pinakamataas na handle, no? 50,100,000 passengers for 2024, no? And dahil ho nga ang capacity niya ay 35 million, ang hinahandle natin ay 50 million, nagkakaroon tayo ng congestion problem, no? Alam po natin na nangyayari na to for the last many years, no? Kaya ang Department of Transportation pinilit po natin na ma-privatize ito, no? Yung pong privatization ng Manila International Airport, nag-start pa po yan during the time of President Ramos, no? Almost 30 years ago. Sinubukang i-privatize po yan nung panahon ng mga sumunod na mga presidente, no? And kami po ay natutuwa na dito sa panahon ni President Marcos ay finally na-implement natin itong privatization, no? In fact, ito po ang pinakamalaking privatization project ng gobyerno. Ang private sector po ay mag-i-invest ng almost $3 billion, no? I-increase natin yung capacity ng airport from 35 million per annum to 72 million passengers per annum, no? And alam niyo po, ginawa po namin to in a matter of 13 months, no? From the time that we started engaging our transaction advisor, ang ADB, until ma-award po natin, no? Nag-start po kaming makipag-usap sa ADB February of 2023, no? And na-award po natin sa private sector noong March 18, 2024, no? And alam niyo po, itong privatization, hindi lang mag-i-improve yung experience ng ating mga pasahero dahil magkakaroon ng mas comfortable, convenience, and but at the same time po, malaki yung kikitain ng gobyerno natin dito, no? Dahil dun sa ginawa nating privatization, no? Kikita po ang gobyerno ng almost 900 billion pesos for the next 25 years, no? Samantalang in the past po, ang kinikita lang ng MIAA ay mga 2 to 3 billion pesos a year, no? So, ang laki po ng i-contribute nito sa ating budget po kasi kailangan din natin ng pondo, no? And kami po ay natutuwa, no? Na in a matter of 9 months, nagkaroon na po ng major improvements sa operations ng ating Manila International Airport, no? Naayos po natin yung traffic situation diyan, no? Yun pong yung parking ang isa sa mga unang ginawa ng private sector. Inayos po natin yung mga rates, no? Kasi doon sa parking lang, karamihan ng mga nagpa-park overnight ay yung mga nakatira po doon sa condominium, but hindi mga pasahero, no? Kaya kami natutuwa na ang private sector ay talaga namang ginagawa yung pangako nila sa amin under the concession agreement. Isang napakagandang example po ito, Sec, nung pakikipagtulungan sa private sector. And as you said, in the 9 months pa lang na nag-ooperate itong NNIC, meron ng mga pagbabagong nakikita. Sa tingin nyo ba, kasi alam naman natin, Weng, Sec, na palaging nalalagay sa kung anong listahan itong NAIA as the worst airport in the world. Sa tingin nyo ba, mababago ang pananaw na ito given this development? Ay, tama ka, Joey, no? Dapat mawala na tayo doon sa list ng worst airport in the world, no? In fact, maging yung aircon natin sa Terminal 3 na dating talagang very problematic, ngayon ay malamig na, no? Yung ating mga baggage system working properly, no? And nagkaroon ng order, no? Dati siguro mapapansin nyo na pagpanik mo pa lang sa Terminal 3 departure, ang haba na ng pila ng mga sasakyan, no? Kaya ang ginawa namin, no, dahil ang pinakamaraming nag-ooperate, pinakamaraming pasahero diyan sa Terminal 3 ay ang Cebu Pacific, no? So ang ginawa namin, pinalipat namin ang Cebu Pacific yung mga counters nila sa halos doon sa dulo ng terminal para yung mga sasakyan ay doon muna pupunta, no?
Kaya makikita nyo, simple gun lang, mga simple processes, pero very effective. Pati sir, dun sa ride-hailing service, dati meron po silang, wala silang designated pick-up point. Ngayon, dun sa Terminal 3, dun sa garahe, if I'm not mistaken, sa level, sa departure level yata yun. Doon na po sumasakay mga tao. So, hindi na po nagta-traffic doon sa pick-up points. At naging maayos din yung daloy. Actually, yung traffic, yung papasok na lang doon. Tama. Kasi parang dalawa lang yung inspection area doon. So, doon lang nagkakaroon ng congestion. Balikan ko lang, sir, yung congestion. Mula sa NAIA, punta tayo doon sa Batangas Port. Nung holiday season, nagkaroon ng time na talagang congested yung mga pasahero. Paano po natin mai-ensure na hindi na po ito mauulit dahil magkakaroon na naman po tayo ng medyo mahabang bakasyon sa Semana Santa? Actually, meron kaming tinatawag na off-plan biyaheng ayos, no? Every time na merong mahabang bakasyon, no, ay ini-implement namin to, no? And dito sa Batangas, we're working closely with PPA, no? And mabuti nga dahil nung April nabuksan natin yung bagong Batangas Airport, no? Seaport, no? Ito po ay may capacity ng 8,000, no? Natutuwa kami na si Presidente Marcos was able to attend the inauguration, no? Sa May po pala ito, first week of May nung inaugurate natin to, no? And marami pa pong mga improvements na gagawin, no? In fact, yung ating Batangas Airport, pag tinignan niyo, parang seaport ay parang airport yung loob niya, no? Kaya ito naman ay pakikipagtulungan natin with the private sector also, no? Yun pong ito po ay operated by the private sector, yung Asian Terminal Inc., no? And sila po ang nagpagawa nito. They spent billions of pesos, no? They have improved the facilities, no? And magkakaroon pa po ng mas maraming voyages yung ating mga barko dito sa Batangas Airport, no? Incidentally, Sec, noong 2024 din, muling nakasama ang Pilipinas sa International Maritime Organization's whitelist. So ano po yung kahalagahan nito? Ay, naku, napaka-importante niyan, Joey, na ma-maintain natin yung whitelist position natin. Dahil kung mawawala yan, ay hindi i-recognize ng other countries yung mga certificates na ini-issue ng Marina. At kung ganun ang mangyayari, ay mawawala ng trabaho yung marami nating mga seafarers, no? Alam niyo po, tayo ang isa sa pinakamalaking supplier ng seafarers sa buong mundo, no? We have almost around 600,000 seafarers all over the world, no? And nagkaroon po tayo ng issue na nag-start po yung issue natin diyan as early as 2006, no? Nung nagkaroon ng audit ang European Maritime Safety Organization, and nakita po nila na may pagkukulang yung tinatawag natin na STCW, no? Ito po yung standard for training, certification, and watchkeeping para sa ating mga seafarers, no? Noon pong pumasok ang administrasyon ni Presidente Marcos, no, ay nakipag-meeting po kami sa EMSA, and binigay namin yung aming proposed solution, no? Natutuwa sila dahil nagkaroon sila ng audit noong December, and nakita nila yung mga improvements na na-implement ng ating gobyerno, no? And nung March of 2023 ay sinulatan nila tayo na sinasabi nila that they will continue to include us in the whitelist, no? Kasi alam mo, yung ating mga seafarers, I think they contribute up to $8 billion sa ating economy per annum.